Dismayado at kinwestiyon ni Senate Blue Ribbon Subcommittee Chairman Alan Peter Cayetano ang mga kontrata ng Department of Public Works and Highways o DPWH hinggil sa mga isinagawang retrofitting noong taong 2023 at 2024 sa bumagsak na tulay sa Kabagan, Santa Maria, Isabela. Ito ay matapos ang naging presentasyon ng DPWH sa pagdinig ng Senado nitong Biyernes hinggil sa tulay na nag-collapse na wala pang isang buwan mula nang ito ay buksan. Layon ng naturang diskusyon na suriin ang mga pamamaraan ng DPWH mula sa pagpaplano hanggang sa pagbuo ng naturang tulay upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at panagutin ang mga pabayan na kontratista. Sa pagdinig, isiniwalat ni Public Works and Highways Undersecretary ng Region 2 na si Eugenio Pipo Jr. na kanilang nadiskubre taong 2018 na may mga bitak sa isang bahagi ng naturang tulay sa Isabela at taong 2023 na simula ng retrofitting sa tulay na ginastusan ng 275 million pesos. Dagdag pa sa kanyang presentasyon ay ang muling pagsasagawa ng retrofitting sa sumunod na taon na nagkakahalaga naman ng 115 million pesos na kapwa hinugot rin mula sa pondo ng DPWH. Tama na kumuha kayo ng third party. Tama na pina-retrofit nyo. Pero nag-stop kayo doon. Bigla nyo chinarge sa gobyerno yung retrofit. Hindi nyo dinetermine sino may kasalanan ng cracks na yon at yung defect doon sa span na yon. Siguro. So you did not protect the... I'm not talking about you, sir. I'm talking about the DPWH. Whoever did that did not protect the DPWH and the Republic of the Philippines, the taxpayer. At dahil sa mga kontratang ito sa pag-retrofit, dumoble ang gastos mula sa orihinal na gastos ng proyekto. Samantala, patuloy na nag-init ang diskusyon ng aminin ni Yusek Pipo na ocular inspection lamang ang kanilang isinagawa matapos ang insidente. Yusek, hindi ba napaka-basic nun? Na after bumaksak, i-preserve, i-coring nyo na kung kailangan nyo i-x-ray para makita nyo yung bakal at ano. Nandun pa naman, Your Honor. Yeah, but kailan natin gag? It's 2 weeks na eh. So, hindi urgent to sa DPWH. Paggigiit ni Cayetano na ang agarang investigasyon ay isang basic at pangunahing aksyon lamang kung saan tila wala umanong importansya sa kagawaran ang insidente. Bunsod din ito, patuloy anya ang mga haka-haka sa kung ano ba ang tunay na nangyari dahil hindi pa rin tukoy ang tunay na dahilan kung ito ba ay dahil sa disenyo, sa kontraktor o sa posibilidad na overload na karga ng truck. Bukod kay Cayetano, isa rin sa mga nagbigay ng saloobin si Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa pagdinig kung saan pagbibigay diin niya na dapat na may managot sa nangyari at ang kaganapang ito ay lubos anya na nakakaalarma. Mahalaga rin anya na isaalang-alang ang structural integrity para sa maganda at maayos na kalidad ng mga infrastruktura para sa publiko. Sa kasalukuyan, bumubuo na ng komite ang DPWH para imbestigahan ang totoong nangyari sa pagbagsak ng tulay. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.